Nakakalungkot na balita ang siyang natanggap namin ngayong araw. Kinumpirma ni Vingo Regino na pumanaw na ang kanyang nakatatandang kapatid na si Mr. April Boy Regino. Si April Boy ang tinaguriang jukebox king noong 90s kung saan sobrang sikat ng kanyang mga kanta tulad ng Di Ko Kayang Tanggapin at Sana'y Lagi Kang Kapiling na nakakuha ng Gold at Platinum Awards. Si April Boy din ang kumanta ng soundtrack ng sikat na mga teleserye noong 90s tulad ng Esperanza at Pangako Sa'yo. Ito ang buong kwento. Si Dennis Regino Magluyuan Magdaraog o mas kilala bilang April Boy Regino ay namaalam na ngayon at kinumpirma ito ng kanyang mga kaanak. Kabilang ang anak nito na si JC Regino at asawa na si Madel Regino. Sa edad na 51 years old ay lumisan na ang batikang singer na siyang hinangaan ng napakaraming Pilipino noong 90s. Marami sa mga fans at followers ni April Boy ang nagulat sa balitang ito dahil napanood pa siya sa isang production number sa ASAP noong September kasama si Sara Geronimo at anak nito na si JC Regino. Ito ang pahayag ng kanyang kapatid. Nakakalungkot naman ang araw na ito. Wala na ang Kuya April Boy ko. Matatandaan na taong 2009 ay na-diagnose si April Boy na mayroon siyang prostate cancer. Ngunit nalagpasan niya din ito ilang taon pagkatapos magkaroon ng taning ang buhay niya. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang pagsubok sa buhay ni April Boy dahil taong 2013 ay nagkaroon naman siya ng sakit sa puso at lumala din ang kanyang diabetes na naging sanhi ng kanyang pagkabulag. Kinailangan din niyang talikuran ang kanyang pagpe-perform at pag-awit upang mag-focus sa pagpapagaling. Kaya naman nagpasya siyang magpaalam sa showbiz taong 2013. Ito naman ang ilan sa kanyang interviews at mga pahayag noon. Akala ko wala akong kamatayan. Palagay ko po, sikat na sikat ako noon eh. Hindi ko na po naalala yung dating buhay ko. Nagaling pala akong squatter. Akala ko wala akong kamatayan. Parang Superman ho ako dati. Pagkatapos po noong nagkasakit ako, doon ko nalaman na ang tao pala ay nagkakasakit. Akala ko habang buhay akong masaya, maligaya. Dahil ho ang lakas ng kita ko doon sa Amerika. Sikat na sikat pa din ako doon. Hanggang dumating ang mga pagsubok na hindi ko akalain na darating sa akin. Pagka sinabing cancer, mabibigla ka na lamang sa sarili mo. Cancer? Mamamatay na ako? Umiyak na po ko noon, sabi ko, parang mamamatay na ako. Matigas ho ang ulo ko. Kasi basta po gagaling na ako, umiinom po ako ng beer. Yun po ang kahinaan ko. Malakas po ako uminom ng beer. Nakakasampu ako sa isang araw. Nabigla po siguro ang katawan ko na tumatanda na pala ako. Kasi ang sarap po sa showbiz, party-party. Tumaas po yung diabetes ko. Pumutok po yung mga ugat ng mata ko. Sobrang iyak ko na po noon. Parang nangyari po sa akin noon, inutil na po ko. Kasi wala na po ako nakikita Bulag na po ako. Paano po ako magtatrabaho noon? Hindi na po ako makalabas. Kasi paano ako maglalakad? Wala naman po akong makikita. Naisip ko, parang pawala na yung buhay ko. Dahil naisip ko na lang, yung mga kaibigan ko. Sabi ko, siguro kilala pa ako ng mga kaibigan ko. Kahit papano, tutulungan po siguro nila ako. Wala na po akong trabaho Hindi na po ako makakakanta dahil parang bumagsak na yung langit sa akin Wala na po akong mata. Tinawagan ko ngayon si Willie Revillame. Binigyan po ako ng tulong na 100,000 pesos. Unang opera ho yun Tapos, hindi naging successful kasi dumugo pa din ng dumugo yung mata ko. Pangalawang opera ho sa akin, tumulong naman sa akin si Manny Pacquiao. Binigyan ho ako ng 500,000. Para bang gusto ko nang mawala? Opo. Kasi ho, ang yabang-yabang ko dati. Ang dami pong humahanga sa akin. Tapos, nung naranasan ko na po, yung nabulag na po ako, lagi na lang akong nasa kwarto, nasa kama. Matutulog ako at pinapaliguan ng misis ko. At pinapakain ho ako. Iyak ho ako ng iyak sa sarili ko. Sabi ko, wala na akong patutunguhan, bagsak na ako. Isa na lang pag-asa ko. Siya lang ang makakatulong sa akin. Siya lang ang buhay ko. Huminga ako ng tawad sa kanya.
Nag-Bible study po kami. Niyaya po ng misis ko mga kamag-anak niya para ipagdasal ako. Ayon pa sa balita na aming natanggap ay dahil sa mga pagsubok na dumating at nalagpasan ni April Boy noon ay nagbalik loob siya sa Panginoon at nagsulat siya ng mga inspirational at Christian songs. Kahit pa sunod-sunod ang mga pagsubok sa buhay ng nasabing singer ay hindi ito sumuko sa buhay at patuloy siyang nagsumikap upang magbigay inspirasyon sa ibang tao. At kahit sunod-sunod ang dagok sa buhay nila, ay hindi naghirap ang kanyang pamilya dahil marunong humawak ng pera ang kanyang asawa na si Madel Regino at parehong masipag magtrabaho ang kanyang dalawang anak na sina JC Regino at Charm Regino na pareho nang nakabase sa ibang bansa. Ibinahagi din ni Madel Regino na isa sila sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses at ang bahay nila sa Makati pati na rin ang kanilang resto bar ay binaha at nasira ang marami sa kanilang ari-arian. Kaya naman talagang nakakadurog ng puso na pagkatapos ng sakuna na nangyari sa kanila ay ngayon naman sumakabilang buhay ang kanyang asawa na si April Boy Regino. Sa kabila ng mga kaganapan na ito ay nananatili daw na matatag si Madel at patuloy pa din ang kanyang tiwala at pagdarasal sa Panginoon na malalagpasan nilang pamilya ang malaking pagsubok na ito. Sa ngayon ay wala pang nagiging update ang kanilang pamilya kung ang komplikasyon nga ba sa kanyang sakit ang naging dahilan ng maagang paglisan ng jukebox king na si April Boy. Ngunit ayon sa aming source ay sa tamang panahon maglalabas din ng kanilang buong statement ang pamilya ng batikang singer. Again, kami ay nakikiramay sa pagkawala ng isa sa mga OPM idols na si Dennis Regino Magluyuan Magdaraog o mas kilala bilang April Boy Regino. Ito naman ang huling performance sa stage ni Mr. April Boy kasama ng kanyang mga kapatid na tinaguriang April Boys.